Ang pagpasa ko sa nursing licensure exam ay hindi lang bunga ng aking pagsisikap, kundi pati na rin ng sakripisyo ng aking ina, isang OFW sa Hong Kong. Upang ipagdiwang ang aking tagumpay, dinala ko si inay sa isang magarang restaurant sa bayan. Sa aming pag-upo, hindi ko mapigilang makaramdam ng pasasalamat sa lahat ng kanyang ginawa para sa akin. Inay, para sa iyo ang tagumpay na ito. Salamat sa lahat ng iyong sakripisyo, sabi ko, habang hawak ko ang kanyang kamay. Matapos ang aming selebrasyon, itinuon ko ang aking pansin sa paghahanap ng trabaho. Nagpadala ako ng aking resume sa iba't ibang ospital at sa wakas, natanggap ako sa isang lumang ospital sa Cavite. Ang ospital, nakilala sa kahusayan ng serbisyo, ay mayroon ding mga bulong-bulong ng kababalaghan na hindi ko pabatid. Sa unang mga linggo ko sa ospital, abala ako sa pag-aaral ng mga gawain. Wala sa mga kasamahan ko ang nagbanggit tungkol sa anumang kakaiba. Ngunit isang gabi, habang nagroronda ako, may napansin akong kakaiba sa isa sa mga kwarto. Isang babae, nakaputi, na tila nag-aalaga sa isang pasyente. Akala ko isa siyang nurse tulad ko, ngunit nang lapitan ko, bigla siyang nawala na parang bula. Kinabukasan, ibinahagi ko ang aking karanasan sa isa sa mga kasamahan ko. Ah, si Maria yun. Matagal na siyang kwento dito. Sabi nila, siya ay dating nurse na namatay sa ospital at patuloy na nag-aalaga sa mga pasyente, mahinang sabi niya. Hindi ko alam kung paano iproseso ang impormasyong iyon. Isang multo na tumutulong sa mga pasyente. Ito ay labas sa aking pangunawa. Sa mga sumunod na gabi, mas lalo akong naging mapagmasid. Minsan, napapansin ko ang mga pasyente na nagpapasalamat sa isang mabait na nurse na nag-alaga sa kanila sa gabi. Ngunit wala naman sa aming duty roster ang pangalan na binanggit nila. Isang madilim na gabi, habang ako ay naglalakad sa isang pasilyo, biglang bumukas ang isang pinto at nakita ko ulit si Maria. Tila ba sinundan niya ako ng tingin, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at misteryo. Naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumaan sa akin, na parang may bumulong, tulungan mo ako. Ang mga sumunod na araw ay naging puno ng takot at kaguluhan sa aking isip. Ang ospital, na dati-rati lugar ng paggaling, ngayon ay tila isang entablado ng hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Ang puting babae, si Maria, ay hindi lamang isang alamat, kundi isang realidad na hindi ko maipaliwanag, isang misteryosong nilalang na nagbibigay ng tulong sa mga pasyente, ngunit nababalot ng kanyang sariling kalungkutan. Sa pagtatapos ng unang kabanata ng aking kwento, naiwan ako sa gitna ng maraming tanong. Sino nga ba si Maria? Ano ang kanyang kwento? At bakit siya patuloy na nagpapakita sa ospital na ito? Ang paghahanap sa mga kasagutan ay hindi lamang tungkol sa aking profesional na tungkulin, kundi isang personal na misyon na alamin ang katotohanan sa likod ng misteryo ng puting babae sa ospital ng Cavite. Sa mga sumunod na araw, lalo kong naramdaman ang bigat ng misteryo na bumabalot sa ospital. Ang mga pasyente at kawani ay tila may kanya-kanyang kwento tungkol kay Maria, ang puting babae. Iba-iba ang kanilang mga pagsasalaysay, ngunit iisa ang tema si Maria, sa kabila ng pagiging isang multo, ay patuloy na nagbibigay ng tulong at kalinga sa mga nangangailangan. Isang gabi, habang ako ay nagbabantay sa ward, isang pasyente ang biglang nagising mula sa kanyang mahimbing na pagtulog. Salamat sa nurse na nakaputi, sabi niya na may ngiti. Napakabait niya, nag-alaga siya sa akin. Nang tanungin ko kung sino ang tinutukoy niya, itinuro niya ang isang sulok ng silid kung saan wala namang tao. Napuno ng kilabot ang aking katawan.
Ito na ang pangalawang beses na may pasyente na nagpasalamat sa isang di nakikitang tagapag-alaga. Hindi ko maiwasang isipin na si Maria nga ito. Sa aking pag-uwi, hindi ko maiwasang isipin ang aking mga karanasan. Hindi lamang mga ordinaryong multo ang aking nakakaharap, kundi isang espiritu na nagpapakita ng kabutihan sa kabila ng kanyang trahedyang sinapit. Kinabukasan, nagpasya akong kausapin si Mang Ernesto, ang pinakamatandang janitor sa ospital. "Ah, Maria," sabi niya na may halong respeto sa kanyang tinig. "Marami na siyang tinulungan dito, kahit na siya'y wala na sa mundong ito. May mga nagpapasalamat pa nga sa kanya." Sa bawat kwento na aking narinig, lalo akong naging kumbinsido na si Maria ay hindi lamang isang simpleng multo. May dahilan kung bakit siya nagpapakita, may misyon siyang gustong tapusin. Isang malamig na gabi, habang ako'y nagroronda, naramdaman ko na naman ang malamig na hangin na dumaan. Nang lumingon ako, doon ko siya nakita si Maria, nakatayo sa dulo ng pasilyo, ang kanyang mga mata ay tila ba nagsusumamo. Sa sandaling iyon, parang may puwersang nagtulak sa akin na lapitan siya. Ngunit, nang ako'y lumapit, bigla siyang nawala. Naiwan akong nag-iisa sa madilim na pasilyo, ang aking puso ay kumakabog sa takot at pagtataka. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, ngunit isang bagay ang sigurado, may kailangan si Maria at marahil ako ang susi para matulungan siya. Sa pagtatapos ng unang kabanata ng aking karera sa ospital ng Cavite, hindi ko inaasahan na ang aking pagiging nurse ay magdadala sa akin sa isang landas na puno ng misteryo at kababalaghan. Ang ospital na ito, kasama ang kwento ni Maria, ang puting babae, ay nagbigay sa akin ng isang misyon na higit pa sa aking inaasahan, isang misyon na tuklasin ang katotohanan sa likod ng kanyang misteryosong pagpapakita. Ang mga gabing ginugol ko sa ospital ay puno ng kababalaghan at misteryo. Si Maria, ang puting babae, ay tila isang palaisipan na hindi ko malutas. Sa bawat pagpapakita niya, lalo lamang nadaragdagan ang aking kuryosidad at pangangailangan na malaman ang kanyang kwento. Isang hapon, habang ako ay nasa break, napagdesisyonan kong maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol kay Maria. Nagtungo ako sa lumang library ng ospital at nagsimulang maghalungkat ng mga lumang record at aklat. Doon ko natuklasan na si Maria ay isang mahusay na nurse noong panahon ng digmaan, ngunit namatay siya sa isang trahedyang kinasangkutan ng ospital. Habang binabasa ko ang mga lumang dokumento, naramdaman ko ang isang malamig na hangin sa aking likuran. Nang lumingon ako, wala akong nakita, ngunit alam kong naroon siya, marahil ay pinagmamasdan ako. Sa mga sumunod na gabi, mas madalas ko nang nakikita si Maria. Minsan, sa gilid ng aking mata, nakikita ko siyang nag-aalaga sa mga pasyente, o kaya'y nakatayo sa may bintana, tila ba may hinihintay. Ang kanyang presensya ay hindi na lamang nakakatakot, ngunit nagdudulot na rin ng isang hindi maipaliwanag na pagkaawa.